Ngayong gabi, kakaibang kondisyon ng magkakapatid sa Batangas kung saan ang isa tila natutunaw na parang kandila ang kanyang muka. Ang isa naman pinutulan ng kamay at ang bunso ay puno ng bukol ang katawan. At teacher na bumibiyahe ng malayo para makapasok sa eskwela. Naisipan pa rin pasukin ang pagiging motorcycle taxi rider. Kumusta naman kaya siya? Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Lahi na raw na magkakapatid na Oliveros ng Batangas ang nagkakaroon ng mga bukol-bukol sa balat. Pero kakaiba ang kay Milagros dahil tila na tutunaw ang bahagi ng kanyang muka. Si Ruding naman, kinailangan ng putulin ang namamagang kamay dahil sinyalis pala ito ng mas delikadong sakit. Maaliwalas ang panahon, payapa sa gitna ng bukirin, dito sa Barangay Bulihan sa Rosario, Batangas. Ngunit sa loob ng isa sa mga bahay doon, may nagkukubli sa dilim. Mistulang natutunaw na kandila ang muka ni Milagros o mas kilala bilang si Agring. Alam niyang hindi ito pangkaraniwan, kaya mailap siya sa ibang tao. Dati nahihiya akong lumawas at halos ay nakatakot sa akin, saka ako'y hiyang-hiya. Hiyang-hiya ako. Hindi lang ito tungkol sa itsura, pati mga simpleng gawain tulad ng pagkain, komplikado para sa kanya. Pagkain ko pa nga at saka ako po ay nakain, mahirap. Dito po nagaan, pati po tubig. Kaya po ako pag nakain, basang-basa. Ako'y hirap, nahirap ka ako. Sa kabila nito, masipag at maasahan pa rin sa gawaing bahay si Agring. Yun nga lang, hindi maiwasang abutin ng siyam-siyam. Kapag yalang nga po, mahirap. Di ako po ay tutungkayad. Yung lulusot ko, ganito po. Lulusot dito. Di ako po laging tatayo at kakalungin po. Ganoon na uli, lulusot uli dito sa akin ito. Kaya po ako'y matagal maglaba. Ako'y basang-basa at gano'n ka nalapat ito sa sahig ng labahan. Pangatlo si Agring sa siyam na magkakapatid. Ang kakaiba niyang kalbaryo, nagsimula nung siya ay 2 taong gulang pa lang. Nagugustuhan na po na may bukol po dito. Ngayon po, yun na ang utay-utay na yun lumalaki. Hanggang sa ngayon. Kaya po ako, hirap na hirap kumilos. Napakabigat po. Sa gabi nga po ako hindi makatulog. At 2 na ang unang ko hindi ko po maintindihan kung saan po ipipihit yung aking bato. At masakit po ng himay, ngalay. Ngayon, 68 years old na si Agring. Pero, ni minsan, hindi pa siya nakapagpatingin sa doktor. Saan nga po makapagpatingin sa nga po pera. Pero kung sa ngayon po, kung halimbawa tatanggalin, ayaw ko na po akong matanda na. Sabi ko, hindi na ako magtatagal sa mundo. Natiis ko po ganito katagal. Pagtiisan ko pa hanggang sa ako mawala sa mundo. Bukod kay Agring, may isa pa siyang kapatid na may kakaiba ring kondisyon. Si Perry, 49 years old, bunso sa siyam na magkakapatid. Ang buo niyang katawan, balot ng maliliit na bukol. Dati nung high school, wala po akong bukol-bukol. Dahil aming nanay, bukol-bukol din. Kami 4 po magkakapatid. Habang tumatanda, para labas po ang pansin ko po. Ganito. Nung high school po ako, wala po akong ganito. Hindi naman masakit ang nagsulputang bukol. Kaya
hindi na ito pina-check up ni Perry. Ang ramdam ko lang yung parang dumadami. Sinasabi po ng iba yung lahi-lahi, dahil si nanay may ganun. Ang iba, yung kapatid po ng nanay, gayon din. Side-side po daw yun. Sa hirap po ng buhay, dati pagka nagkakapira nga malimit po si nanay, nakakasakit din noon po. Dahil talagang labas-masok din po yan sa ospital noon. Tulad ni Perry, tinubuan din ng mga bukol sa buong katawan ang 56 years old nilang kapatid na si Roding. Subalit, mas malala ang kanyang kondisyon. Talaga pong masakit, hindi po ako makakilos. Halos na pagligo ko, hagyan na po ako makaligo, masakit po siya. Halos pinapaliguan na ako ng aking mga kapatid. Nagsimula naman ang kalbaryo ni Roding sa isang bukol na tumubo sa kanyang palad, Setyembre ng nakaraang taon. Ang bukol na ito, kahawig ng tumubo sa kanyang muka at iba pang bahagi ng katawan. Bukol po ito sa palad na hanggang lumaki. Ang sugat po, ito po ay halos natabunan ng palad. Malaki-malaki na po siyang bukol, sugat na po. Sa ngayon, pangangamuhan sa pag-aalaga ng baka ang kabuhayan ni Roding at Perry. Sa pagkain pa lang, kulang na kulang ng kita. Paano pa nila maiisip ang pagpapagamot? Pag na ang gastos, ibibinta na, pinagpipage, yun ibibilis nila ng page, sasambutin lahat yung mga gastos. Saka pa maghahati kami sa tubo. Nung nakaraang araw po ako yung napaglugi sa baka. Dahil ba pong baka akong naibinta, wala pa akong nakabahaging lugi pong naibinta ng lugi. May pag-aasa pa kayang gumaling sina Milagros, Roding at Percy? Sabay-sabay nating alamin sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa tinagal-tagal na may sakit ang magkakapatid, ayaw na ayaw daw nilang humihingi ng tulong. Pero no choice na sila dahil sa lumalaking gastusin dala ng kanilang kondisyon. Sabi ko, sana naman, tama na ang sakit. Ito na lang ang nasabi ni Josephine patungkol sa kanyang mga kapatid na sina Agring, Roding at Perry na pawang dinapuan ng kakaibang mga karamdaman. Wala silang sariling mga pamilya, kaya mga kapatid na rin nila ang nag-aasikaso sa kanila. Walang mga asawa. Talagang walang mag-asikaso. Kakatulong-tulong kami magkakapatid noon. 6 kami tulong-tulong sa kita. Yan. Ay nung mawala na at nung tumatanda na, wala nang magawa. Wala namang mga inipunan. Ako lang sa pang-araw-araw. Dati po nakakaraos naman po kami, ngayon lang talagang nagsunod-sunod po aming kagastusan po doon sa aking kapatid na yun. Talagang. Nung padalwa pong opera po yun amin naging utang po sa baka po namin kinuha, magkapatid. Ngayon po talagang hindi po namin. Kaya po kami nakapag-post po ng gayaan. Nakapanghingi po ng tulong sa publiko. Ayaw ni na Agring, Roding at Perry na maramdamang nagiging pabigat sila sa iba. Ang atin nilang si Josephine, puring-puri sa sipag ni Agring sa mga gawaing bahay. Ang trabaho niya, hindi ko kaya. May matanda, naglalaba, nagluluto, naglilinis, naggagamas pa dito sa paligid. Yan ang trabaho niyan. Sa pula, sinabi po namin, hindi namin kaya. Kahit ganyan niya ang pisngi niyan. Naku, may tataluning malakas yan sa trabaho. Dahil wala yan tigil, kahit gabi na. Gawa pa ng gawa. Sabi namin, ikaw na may mamahinga at sobra ng tanda mo. Mas concerned pa nga sila sa kanilang ina na palaban pa rin sa buhay sa edad na 90. Ay kami po puyat po sa gabi dahil sa gabi po si nanay pinakakain po hingi ng hingi, pinakagagatas po namin ng 12:00 ng gabi o 1:00.
Ali kami po ni Perse ang nag-aano sa aming nanay. Ang mahirap po ang pakilos na ay di sa kahimla po ay nag-aano sa nanay, naglilinis. Ito po ay iniluluto ko sa plastic. Subalit, dumating sa punto na si Rodring kinailangan ng operahan. Halos isang taon na po bago na operahan. Bukol po ito sa palad na hanggang lumaki. Ang sugat po, ito po ay halos natabunan ng palad. Sabi po ng doktor, hindi na po pwedeng tahiin, kailangan po putulin. Ang mga bukol ni Roding, cancerous na raw pala, ayon sa doktor na nag-opera sa kanya. Lagi po sabi sa akin, kikimuhin para daw po wag kumalat yung virus. Sa sitwasyon naman ni Agring, kitang-kita na tanging operasyon lang ang mga kaayos sa napakahaba ng nakalawit sa kanyang muka. Ngunit, nang aming tanungin kung nais niya bang magpa-surgery, Ay naku, ayaw ko po. Ayaw ko po talaga. At ako po talaga matanda na. Iniisip ko nga ako matanda na. Hanggang sa halimbawa, hanggang sa humabang hanggang dito. Hanggang napagtiisan ang gano'ng katagal. kung may mahiling man daw sila sa inyong lingkod, eto po yun. Ang mahihiling ko po ay yung pangmatagalan pong pagkikitaan namin dahil talagang ay lang po ang kaya ko pong alagaan baka dito. Siyempre, dito sa kapatid mo, hindi kami makukontento sa kung ano-ano lang ang inyong gusto. Pakay namin sa bawat kwento, tunay na aksyon at solusyon. Kaya para mabigyang linaw ang totoong kondisyon ng magkakapatid, kami na mismo ang nagdala kay Agring at Perry sa isang espesyalista. So ang neurofibromatosis po ay isang sakit, no, na tinatawag na genetic disease, no, may kinalaman po sa gene. So po ito pong gene ay namamana. Lahat ng tao po ay may tinatawag na tumor suppressor gene. So kung ang mother niya ay meron po siyang 50-50%. 50% na magkaroon tubuan ng mga bukol na ito, no? O 50% naman na hindi. Yung pong nakikita natin na neurofibroma, yung plain, no, yung regular, medyo mababaw siya. So, ang kanyang napapansin siya kasi palabas siya, pero maliliit. Pero namang yung plexiform, ang mga plexiform, nanggagaling po siya sa mga ugat ng pakiramdam, nerve. Mas malalim po yun. Kaya po, lumalaki siya palabas, pwede rin po siyang lumalim kasi malalim yung mga nerves na yun. At yun yung mas masamang klase kasi po, mayroon pong tsansa na maging cancer po yun. So yung kay Nanay Agring po, ito po yung tinatawag namin na plexiform. Nagkaroon yung isa niyang kapatid. Tumubo yung bukol sa palad, lumaki, nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling. Yung isang palahandaan ng cancer, ang sugat na hindi gumagaling. At ang kahuli-hulihan po ay na biopsy po yon at naputulan po siya ng kamay. So, yun po ang malubha na pwedeng mangyari sa isang merong plexiform. Sinagot na namin dito sa kapatid mo ang kinakailangang MRI ni Agring upang masiguro na hindi rin cancerous ang kanyang bukol na tulad ng kay Roding. Matapos ang konsultasyon, dumiretsyong aming team sa livestock market sa Batangas. Ang aming misyon, tuparin ang kahilingan ng magkakapatid na magkaroon ng sariling alagang baka. Kitang-kitang galak ni Perry habang isa-isang nilalapitan at ininspeksyon ng mga baka. Sunod na niyang pinili ang 3
pinakamalulusog. Sa araw ding yun, diniliver na ang mga baka sa kanilang tahanan na amin na ring sinabayan ng isang buwang groceries at tulong pinansyal. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila. Malaking tulong po nila sa amin. Nasisilahan po ako sa kanila. Maraming salamat po. At malaki pong tulong sa akin yung check out. Maraming salamat po sa kanila. Papasalamat po ako kay God at kay Senador Rafael Tulfo at saka sa kanyang mga staff na kami po ay binigyan ng tulong na ito. Hindi ko po na-expect na maibigay pala po yung aking kahilingan na magkaroon ng sariling hayop para may pagkitaan po kami. Maraming salamat po sa tulong din po ninyo. Hindi ko po inaasahan na matutulungan po kami. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ninyo, nagbigay po si Senator, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero 3 baka para po sa kabuhayan niyo. Unang-una po, salamat po kay Lord, kay Sir Tulfo. Sobrang hindi po namin akalain na maiibigay po ninyo yung nahilingan. Sobrang laking tulong po sa amin, lalo na po sa pag-check up sa aming kapatid na may kapansanan. Dasal namin ang agarang pagbuti ng kalusugan nina Milagros, Ruding at Percy. Makakaasa rin po kayo na tututukan namin dito sa kapatid mo ang kanilang kondisyon. Sa ating pagbabalik, teacher na, rider pa. Paano kaya ito kinakaya ni ma'am? Alamin dito sa kapatid mo. North to South ang biyahe ni Teacher Maricar sa tuwing papasok sa pinagtatrabuhan niyang paaralan. Mula Caloocan hanggang Pasay. At dahil madiskarte si Teacher Maricar, ang biyahe niya, ginawa niyang sideline para sa dagdag kita. Okay, i-rephrase natin. Ito yung pagbibigay ng servisyo. Okay? Teacher hanggang mag-uwian. Pagkatapos, TNVS rider na. Hindi raw ito basta gimmick. Ito na ang araw-araw na katotohanan ng buhay para kay Ma'am Maricar. Mga ibang pasahero natutuwa na, uy, may babae, ganyan. Ma'am, kakagaling mo lang ng work, no? Ay, opo. Opo, ma'am, kasi parang naka-uniform pa po ata kayo kasi po nakatakong pa po ako. Tapos naka-planchadong slacks po. Ma'am, ano po trabaho niyo? Mukhang sideline niyo lang po ito, ha? Ay, opo, kaka-out ko lang po. Ano po trabaho niyo? Teacher po. Ha? Yung teacher pa lang nagagayan. Ano po meron po? Ako po yun, sabi ko ganun. 12:00 ng tanghali pumapasok sa eskwela ang kanyang mga anak. 15 minutos lang ang layo ng paaralan mula sa kanilang bahay. Pero 10 a.m. pa lang, naghahanda na sila. Papasok din kasi si Ma'am Maricar bilang grade 7 teacher sa isang paaralan na nasa Pasay pa. Nakatira po ako sa North Caloocan, dito po sa Kaybiga. Then pumapasok po ako sa Pasay, Malibay, Pasay po. 33 kilometers po, buong EDSA, from north to south yung biyahe ko. Tapos papasok, gano'n. Commuter din noon si Ma'am Maricar. Pero dahil sa tindi ng traffic, halos kalating araw ang nasasayang sa oras ni Ma'am Maricar kung susumahin. Masakit pa sa bulsa ang pamasahe. 200 pesos per day ang aking pamasahe. Itong pang fifth year na to, doon ko lang po naisipan magmotor. Kasi yung mga anak ko nag-aaral na. So yung mga expenses po namin, family expenses po namin, tumataas. So doon ko na po naisingit talaga na kailangan ko na talaga magmotor. Mula na maging rider si Ma'am Maricar, ang laki raw ng kanyang natipid sa oras at gastusin. Nung nag-start po ako magmotor, from Monday to Friday, balikan, nagko-consume lang po ako ng gas po na worth 350 per week. So, ang laki ng difference from 200 versus do sa 350 na gasolina. So, ayun po siya. Tapos, ang biyahe ko lang po from here, papuntang Pasay,
1 hour po. Kinukuha ko na lang siya ng 1 hour. Hindi katulad before na commuter ako na para akong double shift. 6 hours tapos 3 hours papasok, 3 hours pa uwi. Halos double shift po ako. So ayun po, malaking tipid po siya. Sa araw-araw na pagra-ride, doon din nakaisip si Ma'am Maricar ng isa pang pupwedeng sideline. So habang nagdadrive ako, ganyan, may nakikita akong mga delivery rider, may nakikita akong mga MC taxi rider, may mga angkas sila, may mga bit-bit silang parcel na malalaki, tapos nagkakaabutan ng bayad. Sabi ko, ay parang ano to parang opportunity to yung expense natin sa gasolina, bawasan pa natin. So doon ko po naisip na pasukin na yung opportunity na pwede sa pagmamotor. So, doon ko po naisip na pumasok po as delivery rider po. Makalipas ang 2 taon bilang delivery rider, sunod namang nakipagsapalaran si Ma'am Maricar bilang motorcycle taxi rider. Pero marahil nagtatanong kayo, paano naman ang kanyang pagtuturo? Pagmamalaki naman ni Ma'am Maricar, achieve pa rin niya ito. Kapag alam ko pong hindi po ako malilate, nagbabaon na po ako ng aking long sleeve na uniform. Change outfit ako dyan banda sa may baba. Sa may Along Mindanao Avenue kasi dito pag umaalis ako nakapang teacher attire ako eh. Pero pagdating dyan, nag-change costume na po ako. Tapos open ko yung cellphone ko, kuha ko ng booking. Ang tapos ng klase namin sa Pasay ay 6:50. So, alas 7, 7 to 8 to 9, rush hour po siya, 7 to 8. So, habang traffic, doon ko po ginagawa yung mga preparation ko po sa klase para sa kinabukasan or para sa pang isang linggo. Kung may number 1 supporter man daw ngayon si Ma'am Maricar, yun ay walang iba kundi ang kanyang mister na si Alfred. Team leader si Alfred sa meat section ng isang grocery. Pero aminado siyang hindi porket may leader sa titulo, tiba-tiba ang sinasahod. Kaya labis din ang pasasalamat niya sa kanyang misis na kinakarir na mag-sideline para meron silang dagdag panggastos para sa 2 nilang anak. Sinusuportahan ko naman siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Proud na proud po ako sa kanya bilang isang asawa niya dahil marami po siyang ginagawa sa buhay. At kumbaga yung mga gusto niya talaga, nagagawa niya po talaga. Yun nga lang, gaya na marami sa mga nanonood ngayon, hindi makapaniwala si Alfred sa napiling sideline ng kanyang asawa. Ika nga niya, suporta na lang talaga ang maiambag niya. Bali, nagulat din po ako pero kasi sa side niya kasi malakas talaga yung loob niya. Kaya sumideline siya ng sa angkas. Hanggang di siya nakakauwi, lalo na kung uwian na, naghihintay ako niyan hanggang sa makauwi siya. Hindi ako nakatutulog or kumakain habang hindi pa siya nakakauwi. Bali, hinihintay ko siya, sinasabayan ko siyang kumain. Tunay na inspirasyon si Teacher Maricar. Hindi lamang sa kanyang mga guro at estudyante, kundi maging sa kanyang nagiging mga pasahero. Kaya ako naman ang may hatid na regalo para sa kanya sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Ang kwento ni Teacher Maricar, walang pinakaiba sa iba pang mga kapatid nating doble-doble ang trabaho para sumapat ang kita sa mga gastusin. Napakahirap ng napiling racket ni Ma'am. Pero, desidido siyang gawing lahat basta marangal at may pagsisikap. Teacher, motorcycle taxi rider, nanay at asawa. Yan lahat ang mga papel na ginagampanan ni Ma'am Maricar. At alam nyo ba, heto pang nalaman ng aming team. Si Ma'am Maricar, isa rin palang Navy Reservist. At maliban sa pagtuturo, isa rin siyang estudyante na kasalukuyang tinatapos ang kanyang master's degree. Masteral ko po every Saturday po. Monday to Friday na lang po ako bumabiyahe sa MC Taxi. Sabado dito sa bahay, masteral. Pero minsan din kasi may mga patawag
sa kampo. Kasi Navy Reservist din po kasi ako. So, ayun po, may patawag sa kampo. Minsan nagjo-duty kami sa camp. Minsan Saturday after ng klase ko, nasa Camp Aguinaldo kami, may patawag, may gagawin. Pero isang bagay ang sinisiguro niya. Ang araw ng linggo, dapat masulit na nasa bahay lamang siya. Sunday po, nandiyan na po yung, oh, anak, may mga assignments ba kayo? Gawin na natin. Parang, yung gawaing bahay, inaano ko din sa kanila kasi na matuto sila sa gawaing bahay at young age. So, at young age, nagiging namin yung gawaing bahay na kung saan nagiging bonding din namin. At the same time, natututo din po sila. Ayun po, tas sa asawa ko, ayan, banding namin ng asawa ko, maglalaba siya, ako naman taga-saway, mga ganun po. Inspiring, nakakabangha, at kahit papaano, nakakatulong sa mga gastusin. Ngunit, aminado si Ma'am Maricar, sa edad niyang 33 years old, may mga pagkakataong nakakaramdam din siya ng sobrang pagod. Subalit, bawal sumuko. Sobrang hirap po. Kasi sa school pa lang magsaway ka sa isang classroom, 60, ilang section ng hawak ko, 4-5. Tapos, after doon, mag-MC taxi ka. Another way ng pakikipag-usap na naman sa mga CS, ganyan. Sakit din ng katawan kasi meron kang mga malalaking pasahero, malilikot na pasahero. Ayan, so traffic, pag uwi mo dito, family. So, yung katawan ko suko. Katawan ko na mismo nagsasabi na, pahinga ka naman, ganyan. Yun nga lang kasi, yung utak ko nakaset na ito kailangan mong gawin. Kailangan mo ito. Kasi naniniwala ako sa positive mindset naman. Kung anong sinet mo sa utak mo, susunod yung katawan mo. So, ayun, positive mindset para sa pamilya. Aminado si Ma'am Maricar, mas madali sana kung malapit ang eskwelahang kanyang pinagtuturuan. Ngunit, naroon na kasi sa Pasay ang oportunidad para sa kanya. Pinapaintindi ko na lang din sa mga anak ko. Teacher 2 na kasi ako doon. So kapag lumipat ulit ako ng ibang division, back to simula na naman ako. Sayang naman yung mga na-aral ko na. Nang tanungin ng aming team kung ano ang kanyang ultimate dream, walang kaabog-abog ang sagot ni Ma'am Maricar. Para akong lagari. Ayun po. Kasi dahil sa may kakulungan ka ng budget, kailangan mo lumagari. So, yung ultimate dream ko, sana yumaman ako. Walang masama sa pangarap na yan. Basta, walang ibang taong natatapakan. Kaya, kami sa kapatid mo, yan din po ang pangarap namin para sa inyo. Simulan na natin siyempre sa masarap na hapunan. Nalaman din ng aming team na nangungumpahan lamang sila. Pero ngayon, sa loob ng 1 taon, mas makakapag-ipon pa ang pamilya dahil sagot na namin ang kanilang 1 taong renta. Pati na rin ang budget panggasolina ni Ma'am Maricar, sagot na rin namin sa loob ng 1 taon. Senator Ravi, hindi ko po expect kasi po napapanood lang po kita sa TV, sa Facebook. Tapos ngayon, ako na po mismo yung tinutulungan nyo. Napapanood ko po yung mga tinutulungan nyo sila. Wow, galing naman ni Senator Rafi. Hindi ko in-expect na darating ang isang ako naman po yung matutulungan. Sobra-sobra po. Maraming salamat po, sir, sa binigay niyo pong tulong sa amin. Hindi ko po expected na makakatanggap po kami ng ganito. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sir. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pero hindi dito natatapos ang aming pagtulong sa isang bayaning teacher. Gusto namin na talagang matupad ni Ma'am Maricar ang kanyang pangarap. Kaya naman, siyempre, tinanong na rin namin mismo ang kanyang mga employer kung anong career path ang pwede niyang tahakin.
pwede naman siyang mag-apply mismo sa Caloocan. Hindi na niya kailangang pumunta from her house in Caloocan papunta sa Pasay. Meron naman tayong mga item siguro sa Caloocan na pwede niyang applyan para matransfer siya, una, teacher 2 to teacher 2, or pwede naman kung ang kanyang mga requirements ay kumpleto, pwede na siyang mag-transfer na magiging teacher 3 siya. Transfer lang naman ito. So, ibig sabihin, dala-dala niya yung item niya na teacher 2, magta-transfer lang siya ng division office or ng school. Konkreto yon na tulong na pwedeng ibigay ng DepEd. Teacher Maricar, kayo po ay bayani. Tuloy-tuloy lang po natin yung pagtuturo natin sa mga future leaders at sana po na makatulong po yung angkas sa pagpaganda ng buhay niyo rin po. So maraming salamat po na napili niyo kami. Kung meron po tayong problema sa angkas, sabihin niyo lang po sa amin at lagi kami nandito para ma-champion yung mga karapatan ng ating mga kagulong. Kasama na po kayo sa Angkas family. Thank you very much. God bless and always ride safe. Si Teacher Maricar ang nagsisilbing patunay na kahit mahirap ang hanap buhay, basta pinairal ang sipag, sikap at puso, aba, dapat ikarangal yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.